moment of a couple natin. Sorry. No. So, sabi po natin, kapag po meron tayong dalawang forces that are equal in magnitude, and these two forces are going on the opposite direction with each other, no, and they do not, their lines of actions are parallel, no, and they are separated by a perpendicular distance. So, pwede natin makonsider yung dalawang forces na yun as a couple force. No? So, pag meron tayong dalawang forces that, hindi pala, whose lines of action are parallel, no, the forces are same in magnitude or equal in magnitude, and um, these forces are going in the opposite direction with each other. No. So if they if these characteristics are possessed, no, by the two forces given, no, we can consider them as a couple force. Now, couple forces po, wala dahil nga po sila ay merong same in magnitude. Kung magsasummation of forces po tayo, no, if along x po yung ating forces, ang value po na makukuha natin ay 0. No, magka-cancel sila. So let's say we have a 20-pound force, no, going up, and another 20-pound force going down. So both of these forces are going in the opposite directions. They are same in magnitude. No, their lines of actions are parallel. So this is a couple force. These couple forces, no, pag nagkuha tayo ng summation, wala po tayong makukuha na net force. 0. Magka-cancel sila in magnitude. Ibig sabihin, wala po tayong translation. No. So, bukod sa wala po tayong net force, wala po tayong translation, or ibig sabihin, wala po tayong lateral motion na makukuha. Pero, kung ang atin pong couple forces, nag-i-induce sila or nagbibigay sila ng rotating movement. Or kapag meron tayong couple force, meron tayong moment. No. No. So, if we have an example here, ginagaya ko lang yung naging example sa ating PowerPoint. Yan. Kung meron tayong box or meron tayong block, sorry, this is your x-axis, this is your y-axis, and ito yung z-axis nyo. Ang meron tayong dalawang forces dito, let's say, we have, let's say, 10 newtons and another 10 newtons. No. So these two forces are same in magnitude. They are going in opposite direction, and their lines of actions are parallel. And kapag parallel naman, ibig sabihin, yung distance nila from each other are perpendicular. No. So, wala tayong pushing or pulling na mangyayari. No. So, wala tayong translation. Pero, meron tayong rotation, meron tayong moment. In this case, ang ating pong rotation na ibinibigay, no, magro-rotate yung body natin along or about y-axis pala, about y-axis. So, dito mangyayari yung moment natin, no, dahil nasa parehas na edge naman, no, pwedeng mag-rotate yung ating body or object about the center. No. So, magbibigay tayo ng counterclockwise na rotation with these forces. So, another example, ganun pa rin naman. No? So, x, z, and y axis. No? Kung nandito naman yung ating forces,
So 15 pounds, 15 pounds. So, they are separated by perpendicular distance between them. So let's say meron tayong 4 inches. No. So this is a couple force. Again, magro-rotate siya about the y-axis. Magkakaroon siya ng moment here. No. And dito sa case natin, meron pa rin tayong counterclockwise na rotation. So, so nagets po. Yep. Basta yan po ang tatandaan kapag couple forces, no? Wala tayong net force, no? Magka-cancel out sila in magnitude, pero magbibigay po sila ng rotation. No? Okay? So, yan. Dahil po na-define na natin ang ating couple forces, gamitin natin sa example. Wait, naalala ko lang din yung nasa ating PowerPoint. No. No. So, we have a couple of forces here. Meron tayong force 1 and meron din tayong force 1 here. Meron tayong force 2 dito. Force 2. And dito po, meron din tayong force 2. So, may dalawa na po tayong pair ng couple forces, ano? So, hindi sila collinear. No, they are going in opposite forces, opposite directions. So, magde-designate tayo mamaya ng values for the forces. No? And meron tayong force 3. No? F3. Now, meron silang respective distances with one another. Ano bang kulay ang maganda? Pili ng kulay. Yan, yung distance po from this force, no? So, yung D2 natin is 3 inches. Yung D1 natin, so, yung distance between the two forces ay 4 inches. And dito po, just like in our problem, paano ko ba ito drawing? Ating lo. Wait. Basta, tuwid yan. Yung distance between them, the two forces, no, ay 5 inches. No, and dun po sa example natin, based on our example, yung atin pong forces are perpendicular with the slope. No, kaya tinatry ko talaga siyang magtuwid para mukha naman siyang perpendicular somehow. So, ibig sabihin po, itong ating distance, no, between the two are perpendicular din. Okay, so now, ay papagawa ko po, no, ay you need to get the moment of these couple forces, no, at this point R. And hindi ko alam kung nabanggit ko sa inyo, no, na if we have a force, no, and that force that force's line of action passes through our moment center or to the passes through the point where we are taking or we are getting our moment. No, yung moment of that force is equals to 0.
So that's singular force ha. So kada force kapag kada force na yung line of action niya dumadaan dun sa point of moment natin or kung saan tayo nagmo-moment, yung moment of that force will be 0. So from our example here, sorry, excuse me. Etong force 1 po natin passes through our moment center. No. And then kapag isusulat po natin siya, kung isasama natin siya sa magiging solution natin, magiging ganito yung itsura niya. So, yung F1 natin times, wala po tayong makukuhang perpendicular distance sa kanya. No? Kasi siya ay, yung kanyang line of action ay nag-coincide or nag-pass through sa ating moment center. Wala po tayong perpendicular distance, so magiging value niya is 0. No? Kaya, yung isang force na lamang ni F1, no, yung kapartner na lang ng couple force, yung may moment. No? So, kapag ganito po, might as well, tanggalin nyo na sila altogether sa inyong equation para hindi kayo malito. Ano? So, yan, magde-designate muna tayo ng values for our forces. So, yung F1 natin, let's say, 200 pounds, F2, 150 pounds. Hindi ko na masyadong hindi ko tanda yung values mismo sa ating PowerPoint. Nag-invento na lang ako kaya. Sige, kindly solve. And itong ating F3I, 350 pounds. Okay? So, kailangan po, magmo-moment tayo at point R. Oh, and the summation of moments at point R natin. No, lahat po ng counterclockwise rotations ang positive. Okay? I'll give you 5 minutes. And after 5 minutes, tatanungin ko po yung nakuha nyo na value ng moment. You may start.
Okay, ano po nakuhang value ng moment? Hello? Hello? Ano pong nakuhang value ng moment at R? Huy! Hello? Naririnig ako? Audible po ba? Yes po, ma'am. Yes po, yes po. Okay. So, ano lang pala talaga? Wala lang pala sumasagot. Okay. Wait lang. So, ano ba? Medyo nalabuan ba dun sa concept kanina nung nung force na nag-pass through sa moment center? Or may nakuha ba kayong value? No. So, sige, wait lang. Kung walang nag-answer, ganito po. No. So, getting the moment at point R. No. So, kanina, bago tayo okay, negative 1 to 50 daw. Newton. Ay, hindi pala. Pound, inch pala siya. Pound, inch. No, okay. So, let's try kung lalabas, no? So, sinabi natin kanina na kapag merong force, no, yung line of action niya, in-extend nyo. And kapag yung line of action niya, nag-pass through doon sa ating moment center or doon sa point kung saan tayo magmo-moment, that force will have a moment of zero. No. So in this case or in this problem, meron po tayong tatlong, 'di ba may tatlo tayong pairs ng couple forces. And tatlong force din po, no. Tatlong kapares po ng ating couple force ang nag-pass through sa ating moment center. No. So for force 1, ito, no, in-extend natin and nag-pass po siya sa ating moment center. Next one, this one po. No. Nag-pass po siya. Dahil kung sorry, kung nag-pass po siya, wala tayong makukuha na perpendicular distance. No. So this also cancels as well. And yung huli po natin is this. No. So sinabi naman na naka-perpendicular siya with the slope. Pero pag in-extend natin, no, yung line of action ni force 3 na ito, nag-pass po din siya sa point R. No. So this one cancels as well. No, so bale, parang tatlong forces lang, individual forces na lang yung ibang moment natin. No, so let's start at force 1. Yung force 1 natin na merong 200 pounds, dahil siya naman ay vertical na, ang kanyang perpendicular distance ay etong 4 inches. No, so yung distance niya ng force 1 is yung D1. So 4 inches. Pero, no, ano ang rotation na binibigay ni force 1? Pag in-apply natin siya, magbibigay siya ng clockwise rotation for about point R. No, so kailangan po meron tong negative sa unahan. Tapos, next natin is force 2. No, this is force 2 also. No, kaya po tayo nag-color coding para alam natin kung alin yung magkakapares. No, so this is force 2. Siya ay horizontal. No, and kung i-apply po natin siya, no, pwedeng mag-rotate yung ating body or yung ating object about point R, no, in a counterclockwise rotation. So positive, what is the value of F2? 150 pounds. Ano naman po ang kanyang moment arm?
Dahil siya ay horizontal, ang kanyang moment arc ay itong vertical perpendicular distance nila ni force 2, which is 3 inches. Kasi ito naman po, dahil nga yung isang force 2 niya ay nag-coincide or nag-pass through sa ating point R. No? So this means ito pong 3 inches natin is umabot dun sa tapat ni point R. So that is your perpendicular distance, 3 inches. And yung huli po natin, no, is etong F3, which is 350. No, 350 pounds multiplied by 5 inches. So, dahil yung 5 inches po natin ay perpendicular distance nilang dalawa, and yung forces natin are also perpendicular to the inclined slope. No. And yung force 3 po natin, kapag in-apply natin about point R, magbibigay siya ng clockwise rotation. So this is also negative. So what is our value of R? Moment at point R. Moment about point R. No. Okay. Negative 2,100 Newton. Ay, hindi siya Newton. Pound inch. Okay. Or, pwede po natin siyang i-rewrite as 2,100 pound inch clockwise or 2,100 pound inch clockwise. So, acceptable po yan ha. Etong tatlo. So, nagets po yung ating example for our couple forces. No. So, hindi lang naman po sa couple forces nag-a-apply itong concept or principle na magzi-zero yung moment pag nag-pass through sa moment center. So, kahit anong force po yan, kahit sa future topics natin. No. Okay, okay? Okay. So, yung padalwa namang problem dun sa inyong asynchronous activity, ayun na po yung ating assignment. Kaya okay na yun. So, di ko kasi tanda yung huling, hindi ko natanda yung huling problem dun. Pero, hirap kasi, sobrang hina kasi ng internet dito. Last period ko pa pinaglo-load yung aking Google Drive na folder. Ayaw mag-load. Eh di wag. Charot. No, Okay, sige. Ano na pa ba? Yan. So, yan. Magbibigay na lang ako ng examples pa for couple forces next. Isasend ko yung picture ng problem once na nag-load. And that will be your assignment. Tapos, after nun, pwede ko nang i-upload yung chapter 3 or yung patatlo nating PowerPoint. And then, we'll have our quiz next Tuesday. No, hanggang moment lang po ang ating quiz. Yan. And kapag nagpapaquiz ako, no, so, kailangan, ang hanapin ko ay, kailangan meron kayong FBD. No. Kapag walang FBD, mali. Kapag mag-units po, kailangan ay consistent.
make sure ha, kasi kapag hindi tama ang inyong units or hindi consistent ang inyong units, paiba-iba ng units kada line or kada set of solution na meron kayo. So, ano siya, prone to errors, yung gano'n. So, kailangan consistent ang units. Kapag walang units, mali din. No? Tapos, pa ba? Nakabox ang final answer ha. Kapag meron tayong exam, kahit anong assessment, kahit problem set pa yan, kahit quiz, kahit major exam, ibabox natin ang final answer. Ilalagay ko rin naman siya sa ilalagay ko rin naman siya sa directions, sa general directions natin. Tapos, kailangan po ay yung final answer natin ay naka 4 decimal places, no? Kailangan po ay 4. Final answer lang. No? Pero pag habang nagsosolve tayo, store tayo ng value ha. Okay po. So, every assessment po natin ay ganyan. Ito na naman siya. Wait lang. IT, nag-bug na naman siya, tay. Models. Okay, so sige. Nag-bug pala siya. So ngayon po, discuss muna natin yung naging asynchronous activity natin. No, kasi ano na naman, hanggang couple forces lang naman ang topic 3. No. So doon po sa ating activity, sanabi sa atin na binigyan kayo ng circle. Circle. After midterms na ako magbibigay ng problem set. Isang problem set na lang siguro or 2 hanggang bago mag-ano. Tapos yung problem set natin po ay face-to-face natin gagawin. No, nai-announce ko na siya sa iba kong klase, hindi pa lang ulit tayo nagmi-meet. Face-to-face po natin gagawin and yung atin pong paggagawa is by pair. So bahala na kayo mag-pair kung papaano gagawin niyo, no? Basta yung dalawang student na 'to, magtutulong kayo sa paggawa ng problem set na ibibigay ko. No, within our time lamang, period. And then after 2 hours, no, ay ipapasa. So kung ano mang maging score nung dalawang 'yon, no, kung ano maging score nung papel na 'yon, 'yun ang score niyong dalawa. Okay ba 'yon? Gusto niyo ba i-may ka-share or wala? Puwede din naman mag-solo, wala namang problema. No, so kayo na bahala mag-pair sa sarili niyo. Basta po ay gano'n ang atin gagawin. Okay? Hello? Yes po. Okay. So how about the others? Nagdi-disagree ba kayo? Kasi ang nagiging concern is the time pressure or yung time limit lamang ng paggawa. Kaya papadaliin natin, no? Pwede kayong mag-brainstorming together, mas mabilis. No? Kailangan ay legible, no? Hangga't maaari.
Baka hindi ko na i-require ang engineering lettering. Pero kailangan nababasa ko. Pag hindi ko mabasa ang sulat, ay mamalian ko. Okay? Ayan. Pala, nag-announce. Okay. So, yan. Doon po sa problem natin, no? Naka-worded problem. So, kayo ang magta-translate. Kayo ang maglalagay ng forces sa ating um, diagram. No? So, this is point O. And below point O, no, meron tayong point C. Dinefine po yung distance ni point O and point C, which is 40 mm. And then, binigay din yung radius ni circle, which is 80 mm. No. And we have now an outward force on the leftmost part of our circle. And this force, this 100 Newton force, has a 60-degree angle from the horizontal. So, ganito yung magiging itsura ng force natin. No, this is 100 newtons. Nag-agree ba kayo sa akin? Doon sa itsura ng force? Ganyan din ba kanyang ginawa? Yes po. Okay. And meron daw tayong inward na horizontal force, no? Which is 40 millimeters above our horizontal axis. So, nasa rightmost part naman daw siya ng circle. So, dito po tayo. No? So, force P. And the distance is 40 mm again. No? So, naka-note po doon na yung moment nitong dalawang forces natin about point C ay 0. No? Okay. So, yan po yung ating problem. No? So, meron tayong kailangang apat na hanapin. Yung una po, for question 1, is the magnitude of P. Yung value ng P natin. The second one is the value of our resultant or the magnitude of your resultant of the two forces. Yung third po, third question natin is the coordinates no, of point A no, here in the circle. Pero point A po is not specified. Point A can be anywhere on our circle no, as long as yung point A po, yung condition ni point A is siya ay nasa circumference or siya ay nasa rim ng ating circle. Right? Where point A is at the rim of the circle. And yung point A po natin, no, yung moment ng dalawang forces natin, moment of yung two forces natin, P at saka yung 100 Newton force ay maximum. Is a maximum. Ay, yan yung question number 3 po natin. So may conditions tayo. Yung point A natin kahit saan po lalapat dito sa point A, sa circle natin. Pero kailangan yung pwesto po ni point A or yung location ni point A is where the moment of these two forces na given natin will be a maximum. Okay? And yung number 4 natin is the maximum moment. No, yung value ng maximum moment ng dalawang forces natin at point A. Na. Okay po, nagets na yung ating problem. Now to solve, okay.
Yan. Para po ma-solve natin, para tayo mag-start, no, gagawa tayo ng FBD. So, kailangan na lang natin ay ang ating forces. So, this is point O, and this is point C. This is 40 mm. No, yung force po natin, yung force P natin, we can actually move our force. No, applying the principle of transmissibility. No, papunta po dito. So, yung force natin, force P natin, pwede nating iibo dito. No, kasi hindi natin binabago, inassume natin na hindi nagbago yung value ni P, ni force P, and hindi siya nagbago ng direction. So, we can transfer or we can move our force here in the x-axis para mas madali tayong makapag-moment. No. And then, yung 100 Newton force po natin ay nandito. Yan. Yan. Yung 100 Newton force po natin ay nandito. Yan yung 60 degrees po natin na angle. No. And kapag may force tayo na ganito, we can break it down or we can take the force, no, or make its components. No, yung rectangular components niya, which is yung ating Fy and yung ating Fx. No, may value na po yung ating Fy, which is yung ating 100 sine 60. And meron tayong value for Fx, Fy pala ito, 100 cosine 60. Now, the position of this force is 80. No, kasi if makikita nyo, if babalikan natin siya, nandito siya sa leftmost part. So, yun ang pinakamalayong point of our circle dito sa left. So, makakover niya yung radius. No, so this is 80 mm. And the distance of this force, no, up to our origin is also 40 mm. Oh. Yan. Okay, so nagets po ba ang ating ano? Nagets po ba ang ating diagram? Saan galing itong mga ito? Okay. So now, we can answer or we can start answering our questions. So sabi po, yung ating forces, yung ating moment of these two forces about C is equals to 0. No? So kung magmo-moment tayo, set ko po na lahat ng counterclockwise natin is positive. So now, dalawa lang, magmo-moment tayo about C. So the first one, no, is yung P natin, value of our P. No? And yung P natin is, pagka nag-moment tayo about C, ang magiging turning effect niya or ang magiging rotation niya ay counterclockwise. So this is positive P times the perpendicular distance. So from P to origin is 40 plus origin to point C is another 40, so 80 mm. Okay. Next po, next force natin, yung vertical component ng 100 newtons natin. So yung 100 sine 60 natin, no?
times its perpendicular distance, no, dun sa ating moment axis. So, this Hermano ay 80 millimeters po. No. So, ano ang sine ni 100 sine 60? No. So, about C, magbibigay siya ng clockwise rotation. So, this is negative. Po. And then, yung ating horizontal component naman is 100 cosine 60. No. Ang kanyang perpendicular distance, no, to point C ay itong 40. No, kasi ka-line naman siya ng origin. No, so from origin to point C is 40 mm. No, and yung atin pong force, no, kapag tayo ay nag-moment, no, magbibigay po siya ng clockwise rotation. Ay, counterclockwise pala. Ligtad. Counterclockwise rotation. So this is positive. And sinabi po na 0 yung moment nilang dalawa. So we can actually get the value of P using shift solve sa ating calcu. So ano pong value ng P natin? Ano pong value ng P? Make sure na wala pong stored value ang X ha. Kung X ang gagamitin yung variable kasi nag-iiba yung sagot minsan. Anong meron sa Friday? Guys, anong meron sa Friday? Ah, Joke lang. Ano po? Anong value ng P? Hello. 61.6025 Newton meter. Millimeter. Newton millimeter yan. So, correct? So, 61.6025 Newton millimeter. So, that is correct. So, ito na po yung sagot natin sa number 1. No? Kasi, i-equate lang natin po siya sa 0 to get it. Now, we have the value of our P. Pwede na po tayong mag-summation of forces. No? Wala, ang unknown na lang, magiging unknown na lang natin ay yung Rx and Ry natin. So, sa summation of forces is 0 and no. So, first one, we have P. And yung P po natin is obviously going to the left, kaya po siya ay negative. And may isa pa tayong horizontal force here, which is our Fx. Going to the left again, 100 cosine 60 is equals to our Rx. No. So, pwede namang gawin nyo is yung forces that are going to the left ang positive. Pero, ang Rx nyo ang magiging negative. Kaya, gagawin nyo pa rin siyang positive. No. So, ganun na lang. What is the value of yung Rx natin? Mukha naman siyang bored lang, no? Ano pong value ng ating
Rx. So, substitute the value of P ha, yung 61.6025 Newton millimeter. Ano pong value ng Rx natin? 100. Okay. Ayan, full value ng P ang ating gagamitin. Okay. Negative 111.6025. Parang meron pa tong 4038 or 404 newtons. Yan. And sa summation ng ating Fy, no, lahat ng upward forces natin ang positive. And pagdating naman natin sa Ry natin, no, Ry natin ay 100 sine 60 lamang. No, so ano pong sagot natin? 550 square root of 3 or yung ating 86.6025 4038 newtons. Okay. So now that we have our Rx and Ry, no, pwede natin pong itong i-input sa ating formula for the resultant. So, Rx squared plus Ry squared six zero two five four zero three eight squared plus 86.60254038 squared. So, ano po sagot ng ating resultant? Positive po ito. Nasa loob po ng parenthesis natin ang negative sign ha. Okay, what is the answer? One 41.2626172 newtons. Okay, meron na po tayong sagot for our question number 2. Di ba? Basic. So, I hope nung kayo po ay nagsasagot, nakukuha nyo din 'to. Ba yan! Yan, sorry. Okay. So, yan. We can now get malapit nang mag-ano, malapit na magwasang. Kanina pa 'to nagbabag, eh. Oh, we can now answer or we can now compute or solve for our coordinates, 'no? So, sige, drawing natin muna ulit yung ating circle. Yan. So, yung circle natin and di ba? We have our point point O and point C. Okay. So, yung ating pong nakuhang value yung nakuha nating value for Rx po natin ay negative. No, so that means yung resultant po natin has a negative X value, no? And meron po tayong positive Y, no? So we can say, and yung moment po nilang dalawa, no? About CI, 0. So ibig sabihin, yung line of action po ni resultant ay nag-pass dun sa ating point C. Okay?
So, yan. No, we can say, yung resultant po natin is going to the left and going upwards. No. Sige, hayaan nyo na. Kunwari nag-connect. Nag-connect yan. Yan. So, this is our resultant. No. Nag-pass through at point C kasi po wala tayong moment. No. About point C. And then, meron tayong negative X and positive Y value. No. So, going to the left, going upwards. Okay. So, now, kailangan daw yung moment ng dalawang forces po natin about point A is a maximum. And saan po, ano ang based on the formula of our moment, no? Force times our perpendicular distance. So ano po ba ang perpendicular distance? Ay, ano po ba ang distance yung pinakamalayo? Sorry. Dito sa ating circle. No. So, di ba? Ito din po ating perpendicular distance. No. Yan. So, we can say na yung atin pong coordinates for point A will lie somewhere here. No. No, kasi 'di ba, lalaki yung value ng ating moment sa paglaki ng distance. No, so 'di ba hindi lamang siya reliant sa magnitude ng force but also with the distance. Okay. So now, para makuha natin, no, ano na ba? No. Yan. So, yan, nagpass tayo from origin to point A. So, eto na po yung ating radius. Ano? Yan. Grabe naman yun. grabe, grabe naman yung may tubig sa utak. Hoy. Ayan. So, ano ba to? Okay, okay. Ayan. Okay. So, meron po tayo dito na form na triangle, no? So, kung ito po ay perpendicular, itong side na to, ito ay perpendicular din. No? And we can get po we have angle alpha here. This is angle alpha. Now, ito pong angle na makukuha natin is an angle along y-axis. No, so yung angle po natin is nakadikit or nakakapit sa y-axis. Kaya pag kukuha po tayo ng angle natin, no, is actually pang y na po siya. No, hindi na siya pang x. Dahil pag kumukuha tayo ng angle along x, 'di ba? Pag theta ang gamit natin, x. No, ry over rx. Oh. Kapag ano tayo, kapag along y, so ang gagamitin po natin pangkuha is ganito. So, adjacent over opposite naman. No, ang gamitin nating values are the values that we obtained earlier. Yung negative 111,
111.6025438 times 86.60254.038. Wait lang. Mga ba to? Inilubog. No. Yung ating alpha po is equals to tangent negative 1. 0.6025 4038 over 68 86.6205 4038. Okay. Meron po tayong value of alpha na. Saan, ma'am? Ano yun? Gusto niya ba? Mhm. Oo. Natitira ba kayo, ma'am, dito pag Webes at Miyerkules? May gumamit ng room nyo? Mhm. Tama naman. Yes, correct. Sige, ma'am. Now, we can get an angle of 52 point. Ay, wait. Mali. Wait, ito pala ay 404 pala. 183 10009 52.18 degrees natin. Okay po. So, meron na tayong value ng alpha. Okay po. Ayan. No. And, no. Para po makuha natin yung ating tawag dito, point A. No. So, ito po. No, we can actually form another triangle here. Ito. And ito. And ito pong dalawang to are similar triangles. No, so kung ano man pong angle nito, no, so this is the perpendicular side. No. So, ito po na alpha natin is also this one. No, so parang pre-project lamang natin ito dito. So, pwedeng ito yung gamitin nating pang-analyze for point A, for finding point A. No, since they are similar triangles then. Ay. Yeah. Ay. So now, pwede na po nating kuhanin si point A. No, dahil meron na tayong value of our alpha. No. And we also have naman itong radius natin. No. So yung 80 po natin, no, for the horizontal component lamang. So yung 80 cosine alpha for the x
coordinate and 80 sine alpha for our y coordinate. So ano bang lumabas dito sa 80 cosine alpha natin? Yan. Ano pong value ng 80 cosine alpha natin? 80 cosine 52.18. 49.05. And for 80 sine alpha, mm, for 80 sine alpha po, 63.20. No. So yan po yung mismong coordinate ng ating point A. No. Dahil siya naman ay perpendicular, no. Pumatak po siya sa first quadrant. So parehas positive yung ating values. No, so may ibang student na gumamit ng equations of a circle, no. And gumawa sila ng relationship between dun sa mga nakuha nating values like Rx, Ry, no, na may ilagay nila dun sa um, may ilagay nila dun sa formula of our circle. Tapos from there, nakuha nila yung values ng ating coordinates, no. So hindi ko alam kung coincidental, no. Kasi nga this is our figure or our diagram is a circle, kaya gumamit sila ng circle formula. Kaya napalabas nila. So kung if ever naman na hindi na circle po yung shape, no. So we have to use different formulas. Pero kung yun ang ginawa nyo, kung gumamit kayo ng circle o formula of a circle to solve, no, and you have obtained the same value, so walang problema. No. Wala naman tayong isang solution dito as long as um, consistent and alam nyo kung paano gumagana yung iba't iba nating laws and um, methods. No. So, itong dalawang to, yan na po yung sagot natin sa question number 3. And sure tayo na yung naging coordinates or naging position ni point A ay merong maximum moment dun sa dalawang forces natin. No? Kasi yun na yung possible or yung longest possible distance na pwede nating makuha. No? Or yung pwede nating puntahan. No? Hindi naman pwede dito kasi masyado maikli. No? Okay. So yan, we have the answer for question 3. Now, let's proceed to question 4 naman. So, kailangan natin is makuha na natin actually yung moment about A. No? So, counterclockwise positive tayo. No? So, nakuha na po natin kanina yung ating resultant ng forces natin. So, pwede pong ito na yung gamitin natin since yung distance naman na ginamit natin or yung perpendicular distance naman niya, yung distance naman niya from point A ay perpendicular na. No? So, nagme-make sense yung ginawa natin kanina. Yan. So, para mas medyo madali nating makita, no? Pwede nating i-rotate
ngayon yung ating axis. No? Para lang hindi naka-incline yung ating pagmo-moment. Okay. So let's say na ito na ngayon yung resultant nyo. And since yung point A natin, no, yung distance from our resultant to point A is perpendicular, no, yun yung magiging vertical axis nyo ngayon. So this is point A. No. Yan. And then, this is point O. Ito po yung point O natin, ano. And from point O to point C, is 40 mm. So, ang magiging nakaslant na po natin ngayon ay yung ating y-axis. No? Pag tayo nag-rotate. So, ito na yung y-axis natin. So, napipicture po yung ating yung nangyari sa ating diagram. Okay. No. So, since this is 40 mm yan. Mm. Hindi siya 400. 40 mm. And ito po, yung from origin to point A, that is already 80 mm. No. And yung resultant natin, this is the combined force na yung ating P and 100 Newton force kanina. So, yung value na, yung 141 na, yun na yung gagamitin natin na pang moment. Kasi dalawa na sila eh. 'Di ba? Kaya nga tayo nagre-resultant is para mas madali or mas ma-simplify natin yung ating pagso-solve. No? So, kailangan na lang natin is the vertical component of 40. No? So, kailangan natin itong makuha. So, if this is y and this is your vertical axis na or if this is A. So, if this is A and this is y, so yung angle ni R and ni Y, no. So, that is your alpha. So, we can get this length or we can get this dimension by 40 sine alpha plus 80 millimeters. No. This is our perpendicular distance. So, nakuha po, this is the total length of this line. Okay po? No. And yung force po natin is our R. No. Sorry po. At A. No. This is 0. So, lahat ng ating is positive. Okay. So, yung atin pong resultant gives a negative value. No. So, ano pong value ng ating moment at A? Forty sine 2.18 plus 80 negative 141.6262. Wow.
Hmm. Or- Sorry. Yan. So, pares ba tayo nang nakuha na negative 15,764.57481 Newton millimeter? No. Or we can write it as 15,764.57481 Newton millimeter clockwise. And we can also write it as 15,764.57481 Newton millimeter clockwise. So accepted po itong tatlong ito. No. Kung gustong gawin Newton meter, i-divide po natin yung ating answer to 1,000. Yan. So 15. Kung gustong gawin Newton meter, 15.7646 Newton meter clockwise. Okay po. No. So, I hope na gets po kung paano natin sinolve yung ating problem, no? Yan. Grabe naman yan. Ang daming hanash bago magsimula. Ayun. So yan, ito po yung answer natin pala for number 4 ha. So we now have completed yung ating asynchronous activity. And yan. So yung mga ganito pong problems yung siguro possible lumabas, no? Medyo yung ganitong difficulty. No. So medyo ano lang siya. Dito lang siya sa pagkuha ng coordinates, medyo nakalito. But getting the moment, getting the summation of forces, napakadali na. Yan. Ay, ato pa pala. Hindi pa pala tayo pwede mag-dismiss. Kasi po, meron akong naka-ready na problem here, no, na hindi ko pa nasasabi or hindi ko na-mention pa during our discussion yung method, no. So, dati po, di ba, pag tayo po ay force and components, no, so usually, rectangular components lamang yung ating ginagamit, no, yung ating Fy and yung ating Fx. So, these components are perpendicular. Paano naman kung hindi perpendicular yung kailangan na components? No. So, what if yung components mo are like this? No. So, syempre, automatic, this is beyond 90 degrees na. Hindi na siya perpendicular. No. So, kapag po ganyan, mag-introduce na tayo ng oblique resolution. No. Sorry. Yan. So, kapag po nag-oblique resolution tayo, hindi naman po gano'n nag-iiba, no? Ginagamit pa rin natin. Pwede pa rin natin gamitin yung ating parallelogram law.
And yung ating triangle, no? Or yung ating force triangle. No. So sometimes, no, kung meron tayo axis o yung axis natin are rotated or kailangan natin kumuha ng components along these angles, no, na hindi na nagpa-perpendicular, no. So let's say meron tayong force here, diba yan, nakahara doon sa ating nagbag again. Ayan. Yan. So let's say meron po tayong force, no, yung force F natin. And ang kailangan po, ang pinapakuha sa atin na components ay mag-exceed na ng 90 degrees. So let's say yung Fy niya nandito, no, and yung Fx niya ay nandito. Ayan. Pangit naman. Yan, sige. Yan na lang natin. Yan. No. Ito yung ating magiging isa pang component. No. Now, makabuo po tayo ngayon ng parallelogram pa din. No. So we can trace Fx here up until the head of yung force F natin. Ito yung given natin. Break down natin sila into components. Pero, yung ating components po ay more than 90 degrees na. Hindi na po siya perpendicular, no? So ngayon, trace natin yung Fx natin, yung horizontal component natin and yung vertical component natin, no? So parallelogram law pa din po, no? So kapag po ganyan, makabuo tayo ng dalawang angle, no? So yung angle natin between our axis or yung our axis is our theta. No, and yung angle po between one axis to the force or yung from force to one axis, we can call that our alpha. No. So dito po sa diagram natin, ito, this one, ibahin natin ang kulay. This one is theta and this one is alpha. No. So yan po yung ating gagamitin na angles. One axis and the force. No. So yan yung parallelogram law natin for an oblique system. No. Or an oblique force system. Kapag po ganyan, no, pwede natin siyang i-isolate. Pwede tayo mag-isolate ng isang triangle para ma-apply natin yung force triangle natin. No? And makapag-sign law tayo. No? So let's say, ang in-isolate natin is itong taas na triangle. No? So this is F. This is Fx. Fy. And this is the reflection of your Fx. Fx. No. So, kung yung Fy and F nyo may angle alpha, no? And yung ating Fy and Fx, dito po lilipat ngayon yung ating theta.
No, we have alpha and theta. And yung angle ngayon po natin for between f and fx, no, so dito and dito, no, will be 180 minus theta minus alpha. O kaya 180 minus theta plus alpha. So, yun yung magiging sides natin. Pero, dun sa problem ko, no, meron tayong given angle. No, from one axis, no, up to the force, meron tayong given angle. O kaya, pwedeng, mangyari na lang dyan, no, kapag ka ina-isolate niya sila, yung isang angle nyo will just be theta minus alpha na lang. No, wait lang. Sige, i-ano muna natin. Gamitin muna natin siya sa sine law. Yan na naman, nagbabag na naman siya. Nagagigil na talaga. Naiinis. Ah? Wait, sige. Paano ko kasi i-book? Now, so using sine law, we have yung F natin. Wait, nasa na ba ako? We have okay. Sige. So, ano lang po yan. So, yung ating fx all over, ano pong katapat niya na angle. Yung ating sine alpha. No, ito po ang katapat ni fx kasi nandun. So, yung side natin na fx, ang katapat niyang angle ay yung ating alpha. And then, yung fy natin, ito po, ang katapat niya is yung ating ay, balik pala ako. P, Q. Okay. So, yung fy po natin, ang katapat niya ay yung 180 sine 180 minus theta minus alpha. And then, yung atin pong f is equals to ito po mismo sine, force natin na given is sine theta. No, so pwede pong iikot yung ating pagsosolve dito sa sine law natin. And pwede po tayo makakuha ng value ng ating alpha. No, kasi usually meron tayong given. No. Kung tatlong angles po ang ating unknown, no? So, saka natin siya i-minus yung dalawa yung theta and alpha natin sa 180. Pero kung meron po tayo na given angle, no? So, theta minus alpha na lamang. So, yan. Parang ganun lang yung magiging steps natin. Ano? Parallelogram law. No, kapag lumagpas na ng 90, yung ating required components, mag-oblique resolution po tayo. And then kapag yan ang gagamitin natin, no, parallelogram law,
Then we can isolate. Kapag naman itong kabila, no? Kapag itong kabila yung ginamit nating triangle, saan ba ako pwede magsulat pa? No, so fx, and yung fy natin. No. So this is, so yung angle natin between, no? So yung galing sa parallelogram lang natin ha. Yung angle natin between f and fx, no, is our theta. And yung angle natin between fy and f, yun yung ating alpha. And yung angle natin for fx and f, yun yung ating 180 minus theta minus alpha, or yung 180 minus theta plus alpha. No, ganun lang po ulit. And then sin lang ulit. No, yung ating fx. Magpag 5 na din. fx natin. Wait lang. Wait lang po ha. Wait lang. 2 minutes. Ayan, sorry. Yan. So, using sin lang ulit. Ma'am. Yung f po natin is katapat niya na angle ay sin 180 minus theta minus alpha. And then, yung fx po natin ay sin alpha. Okay. Yan. And yung ating fy is sin theta. Ayan. So, yan. Kapag nakita nyo na yung requirement or yung unknown, yung pinapahanap po are the components daw for A prime, yung mga ganyan. O kaya yung B prime, o kaya I, X and Y prime, X prime and Y, X prime and Y prime. So yan, kapag ka po nagkaroon tayo ng prime, no? So ibig sabihin, hindi na siya perpendicular. Ang gagamitin na po nating components ay for oblique na. Okay po. Ayun. So, parang bala ko kasi siyang include, no? Kasi hindi naman lahat ng ating forces or hindi naman lahat ng ating components ay nakukuha natin using the rectangular components lang, no? So, magbibigay nga po tayo ng cases in which na yung components na required sa atin ay greater than 90 degrees.
So, okey po. How about the others? Halos parang buong meeting ilang students lang yung consistent na may response, 'no? So, sure po ba na yung ibang students ay nandito pa, present pa? May natutunan po ba today? No. Oh, no. May nakita akong nag-sad react, hindi ko lang nakita yung pangalan. Ayan. So, 'yan. Puwede ko nang i-upload yung ating ano, i-upload yung ating Google Meet, yung ating topic 3 sa Google Classroom natin, 'no. Hintayin ko lang mag-load yung